Uy, what's up mga guy? Magandang araw sa inyong lahat. Meron tayong isang unit ngayon. Ito ay kasalukuyang display namin dito sa Rusco Baybay. At ang problema nito ngayon ay ayaw umandar. Pakita ko muna sa inyo na prove ko muna sa inyo kung aandar ba talaga to o hindi. Yan, ayaw talagang umandar. So gagawin natin ngayon ay basic lang muna. Tingnan natin, baklasin muna natin to kung may lalabas ba na gasolina sa ating fuel hose. Hirap ah. Ang hirap ah. Teka lang ah. Kita naman natin doon sa fuel gauge, marami pa namang gasolina. Ewan ko lang kung totoo yan. Mas mabuting suriin natin dito sa may carburetor niya. Tanggalin natin tong kanyang fuel hose na galing sa tangke. Hirap pa. Wala tayong kasama kasing tagapag video eh. Ayan, tanggal na natin. At eto, sa palagay ko wala na itong gas kasi hindi nabasa yung fuel hose natin. Try nating i-crank to. Mabaan, matras pa talaga. Yan. Oh, ay pumugsit-pugsit na gasolina. Pero ayon, wala talaga. Ibig sabihin nito ay walang gas ang unit na to. Pero meron namang naka-indicate sa fuel gauge niya na kalahating tangke, pero sira siguro. Kaya babaklasin natin yung fuel tank niya at ayusin natin to, di kaya dito lang yung sira sa may dashboard. Titingnan lang natin to. Yan, at nakaandar na nga yung unit natin. Ang problema lang pala ay walang gasolina ang ating unit. Yan, ganda ng kulay oh. Ayan, at dito sa part na to ay tinanggal ko na ang bolt sa ating fuel gauge floater kasi may pagdududa tayong dito lang ang may sira o di kaya ay kulang lang ito sa connection, baka nag-loose lang at hindi ko yan naisip kaagad, kaya binaklas ko agad ditong ating fuel gauge floater. Ayan, at malapit na nga itong matanggal. Gagawin lang natin dito ay check upin lang natin ang kahimtang kung okay pa ba itong sa ilalim. Ayan, at wangi ko na nga itong fuel gauge floater natin dahil ayaw lumabas kagad. Ayan, at nahirapan pa nga tayo kung paano to tanggalin kasi naipit yung kalahati niya sa ba ng tangke. Ayun, at nalagnot na nga. Ayan, at tatanggal na nga natin yung fuel gauge floater natin at natignan ko na rin to at okay pa naman yung kahimtang, at baka dito lang sa terminal ay nag-lose contact at atin itong nunod rin. Gagamitan natin yan ng steel brush at check upin din natin to dito kung may lalabas ba na voltahe. Kasi pag may lumabas na voltahe dito, ibig sabihin ang sira ay doon na talaga sa dashboard. Ayan, at
kinukuskus ko na nga itong ating terminal ng fuel gauge floater natin para naman ang ating pagdududa ay matapos na at di na tayo malito sa problema na ito. At dito naman sa part na ito ay kukunan natin siya ng voltahe. Dapat may 5 to 6 volts na lalabas dito. At ang wire na ito pala ay galing doon sa dashboard. At pag walang lumabas na voltahe, ibig sabihin ay naputol ito. Dapat natin itong i-rewire pagka naputol. Pero pagka may lumabas naman ay okay yung connection. At naiset na nga natin yung multimeter. Lagay natin tong isang test lead natin dito. Ayan, at nagkalisod tayo daw paglagay ng test lead dito kasi ako lang mag-isa at wala tayong katulong. Wala kasi tayong cameraman. Ayun, at ang negative side na test lead ay lagay na natin sa ground kasi ground yung isa. Dapat may lalabas na dito sa ating multimeter. Ayan, at nagre-reading na nga. Antayan lang natin. Ayun, at may lumabas na nga 5.19 volts. Ibig sabihin ay okay pa ang wire na ito. Ibig sabihin ay punta na tayo doon sa harapan, sa dashboard. Kasi doon na ang problema. Ayan, at binaklas na nga natin itong kanyang dashboard. Ginamitan lang natin ng lagnot dalaybot o kang matski pa ni. At tinanggal ko na yung dashboard at aalis tayo at bibili tayo, kukuha tayo ng surplus na dashboard. Ayan, meron na tayong nadala pagkatapos ng 5 taon. Ito yung kanyang nakakabit sa sasakyan at itong dala natin, ito yung ipapansak natin doon. Yan yung papalit natin na dashboard. Kaya balik na natin to. Gamitan lang natin to ng nod ba? Ano ba tawag ganun Tagalog gali? Kabit pala. Kabit natin to. Ayan. At nahirapan tayo kasi wala tayong tagahawak ng kamera. Tayo lang. Ay, wala klaro ato ang video. Nagka-hiwi-hiwi ng kita. Asa na ni Padong? Ayan, at binalik ko na nga yung mga sakit niya at ang kanyang speedometer cable. Ayan, at nahirapan tayo kasi wala nga tayong kasama. Tan-awar ko ni nga tong kamera. Asa na ni naabot? Abot nag-Mars. At sa kabila, 2 ang sakit ito. Ayan, at ikakabit na natin. Ayun, at nakabit na. Balik tayo sa likuran kasi babalik ko pa yung mga connection doon. Ayan, at bumaba na nga yung ating fuel gauge. Kanina ay almost kalahati. At okay na ang unit na ito. Hanggang dito na lang. Salamat sa inyong panunood.